Nasa batang higit 500 milyong piso na smuggled na imported rice mula sa ikinasang grade ng Bureau of Customs katuwang ang PCG at DA sa magkakaibang warehouse kahapon. Si Denise Osorio sa report. Nasamsam ng Bureau of Customs ang may libo-libong sako na umano'y ipinuslit na imported na bigas na tinatayang nagkakalaga ng hindi bababa sa 500 milyong piso. Sa pinagsanib na puwersa ng Customs Intelligence and Investigation Services o CIIS ng Bureau of Customs, katuwang ang Philippine Coast Guard at ng Department of Agriculture, pinasok at ni-raid ang siyam na warehouse kagabi matapos makatanggap ng mga intelligence reports ang BOC ng mga umanong smuggled na sako-sakong imported na bigas at ang iba'y lumang-luma na. Hindi ko natin alam kung ano kanilang rason at ito po'y naalikabok na ako dito at hindi pa nila binebenta sa publiko. Ayon pa sa opisyal, posibleng na-hoard pa mula sa mga nakaraang taon na mabababa ang presyo ng bentahan, kaya libo-libo na ang nakastockpile ng mga may-ari. Tiniyak naman ng BOC na kapag na-check at nasuri na ang mga nasamsam na bigas, posibleng i-repurpose ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-donate sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa direktiba ho ng ating Pangulo, ayaw niya nga humasayang mga pagkain nating nasisis at kung ito ay fit for human consumption, agad-agaran ho itong idodonate. Ilan pa sa mga warehouse kinakailangan sirain ng pinto at padlock dahil hindi pinagbuksan ng caretaker o may-ari. Dagdag pa ni Enciso, hindi lang pagre-repack ang ginagawa ng mga ito kundi hinahalo ito umano sa lokal na bigas upang maparami ito at maibebenta sa mga mas mataas na retail value bilang imported. Karaniwang nanggagaling sa mga bansang Thailand, Myanmar, Vietnam at Cambodia ang mga ipinuslit na bigas dahil sila ang may sobrang supply na maaaring ibenta pang export sa pandaigdigang merkado. Paglabag sa RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act, sa RA 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act, at sa bagong RA 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, ang hinaharap ng mga may-ari ng mga naturang ipinuslit na bigas kung walang dokumentong mailalabas. At kung lalagpas sa 10 milyong piso ang halaga ng kanilang itinatagong mga sako ng bigas, wala itong piyansa. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.